That's Daet, Lucena, and going to Manila. Dito tayo. Okay, uwian na. Sana gumanda na ang panahon. May bilihan ng pansit ba to dyan sa unahan? That's Daet, Lucena, and going to Manila. Dito tayo. Okay, uwian na. Buti umaraw-araw na. Ganda na panahon. Nice coffee, nice bike. Kumusta Chong yung ride, Chong? Pagod na, pag-uwi. Same. Sa mga parts week, we are currently at Timonan Zigzag Road kung saan kami nagsimula. I mean, kung saan kami nag-opening. Dito rin kami mag-closing. So, this is our 4th day from Batangas to Legazpi and then Balican. The first day was Batangas to Naga. Pero ang kaiba dahil Bayaginyangan siya. So naginyangan kami and then Tagkawayan. It was an adventure dahil hindi namin tinip ni Sunny yung route na usual, which is Santa Evaya, Santa Elena. So nakahanap kami ng tulay that we cross. It's a bit dangerous. Mga bagay na di na natin uulitin. Yeah, mga bagay na hindi na namin uulitin ni Chong. Pero sinamantala kasi namin ni Chong yung motorsiklo. So we used the Guerrilla 400. Yun yung ginamit ko for the first day, second day, and then nagpalit na lang kami ngayon. And then Chong, vice versa, was using the Bear 650, which I love. And then the second day, we traveled from San Jose, Camarines Road, which is nag-drop by tayo sa father ko. And then kakaiba din yung dinaanan namin, it's only twisties, only banking Bayaginyangan. So that was a new experience, I think, for Chong. That was the first time na nagmotor ka na. Akala ko may paparating na bus or whatsoever na klase na sasakyan. Hangin lang pala. Pasok hangin. Ayun no, tunog sasakyan pero hangin pala.
Good thing pinayagan si Chong ng kanyang misis at may kasama tayo. So thank you for that, Chong. That was a great ride. And then on the third day, so nag-ikot kami ng konti sa Legazpi City, but it was the launch of Royal Enfield Legazpi by Nunemar. So we'd like to shout out and thank Royal Enfield Philippines sa pagpapahiram sa amin ng motorsiklo. Yan, napakalupit. Thank you. Pasensya na kung na-drop ko yung isang bike, but it's okay. It's built like a gun. Nabalik ko lang siya, pero papalitan ko na lang. On our fourth day, nag-ride kami from Legazpi up to here sa Atimonan Zigzag Road via Nabwa and San Fernando. So that's the first time na dinaanan ko yun. So ito yung rota niya. Yan, rota niya from here. Pumasok kami ng Nabwa, lumabas na kami ng San Fernando. So it was a bit surprising on me, being a local sa Kamsur, na first time ko nakadaan doon. Okay din yung road, di ba? Tsaka nagulat ako kasi akala ko yung traveling time natin. Estimated ko, akala ko mga panaga pa lang yung Panaga pa lang tayo. So si Chong was like surprised, ha? Patagkawayan na tayo? And then, ang tawagan, no, ano na, lalapasan na natin ang Naga. So, na-surprise ka doon. Oo. Parang ang bilis ng biyahe. Mabilis yung biyahe. It was like, umalis na kami ng Legazpi, medyo late na mga around 6:30 na actually. Ang plano namin not later than 5, pero nagkahiyaan kami ni Chong. Yun nga pala, the weather papunta was terrible. Sinabayan namin yung bagyo. So for 2 days, day 1 and day 2, basang-basa kami. Buti na lang yung gadget namin hindi nabasa. Pero yung mga damit namin medyo pinasok, nagdump. Kaya yung kwarto namin ay may kulob. So that's for the whole ride ng day 1 hanggang 4. Kumusta yung bike, Chong? So, yung umpisahan ko na, I started the Guerrilla. Iba kasi experience namin ni Chong, I started maliit palaki. So at first, the Guerrilla was very nimble. Sobrang gaan niya. May power delivery is okay, pero yun nga. Second gear, third gear, talagang clutch ka ng clutch kasi naghahanap siya ng dagdag. So mataas yung rev limit niya or umaabot kagad ng rev limit. That's why mapipilitan kang dagdag kagad ng gear or magtaas kagad ng gear. And then when I used the Bear, at first it was a bit intimidating dahil medyo mataas. Hindi naman pala. So sa height ko na 5'6", it was okay. But I would say, compared with the two, I'll pick the Bear 650. Oo. Ikaw, iba yung experience mo. From big ka palit eh. Oo, so from 650 tapos lumipat ako ng Guerrilla. Ayun, medyo nanibago lang ako sa handling. So niride ko yung Bear from Manila to Naga. Hindi, Legazpi. Hindi, ano pala? San Jose. Tapos San Jose to Legazpi, ginamit ko naman yung 450. So medyo nakakapanibago ng una. Tapos nakuha ko rin. Supermoto mode pala. Pero pwede siya pinatrakto nila dyan. Oo. Ginamit nila. So, Stock tires daw eh. Stock tires. Capable siya mag-lean. Oo. Capable siya mag-lean. Yun, nung nag-supermoto mode na ako, no, nakuha ko na yung timpla niya. So nag-off-road kami ng day 1. That was the best adventure so far na hindi na nga namin ulitin. Yung off-road siguro ulitin, pero yung pagtawid ng tulay definitely hindi na. Dahil medyo ano na yun. yung off-road natin with Bear 650. Ayos, no? Capable. Panalo. Capable. So it's a, sabi nila, it's a capable bike off-road. Hindi lang siguro ganun ka-technical. Pero with the Navi tires na meron siya, yeah, kaya-kaya. Konting bawas lang ng hangin. Konting bawas lang ng hangin, which ginawa nga ni Chong. And then ako naman, same. Kung ano lang yung stock as is, nakasurvive naman, yun lang. Medyo na-drop lang ako dahil na-excite ako yung pa-river crossing kami. Na-chop ko yung brake, yun. Na-drop lang naman siya. The main objective kung bakit kami nagpa-Bicol, it's because sa launching ng Royal Enfield multi-brand outlet sa Nunemar, Legazpi. So basically it's a store or a concept ng Royal Enfield na they will offer 3S sa mga multi-brand stores. So yeah, thank you again Royal Enfield and Nunemar for this opportunity. And then special thanks din for Elf. Yeah, kung pipili ka sa dalawa, Bear. ako din, I'll choose the Bear. So yeah, the price point wise, yun nga pala, compared with the two, price wise, usability,
wise, features, aesthetics, I'll go with the bear. Especially this one. Yellow. I'm not a yellow guy. Hindi Pero ako yung mahilig sa yellow. Pero this one, yeah. Yung combination ng blue and yellow. Combination ng blue and yellow. And then, actually yung seat niya na pagka-blue, talagang very sophisticated eh. So, usability wise, I'd prefer kung sakaling on a day-to-day basis, pupunta ng expressway, halimbawa nag-work ako sa Makati, I'm from Santa Rosa, commute, I'll choose the Guerrilla 450. One, it's mas magaan, mas madali maisingit, mas matipid sa gas. Single cylinder. Fuel economy wise, yan, mas matipid. Pero in terms of overall, on-road and off-road, I'll choose the bear. Magagamit dito sa pagtambay-tambay yan. Friendly siya kung sakaling tambay-tambay. Malakas ang dating. So pagdating mo pa lang, wow. And then, if may babaguhin ako sa bear, most probably baka, I don't know, pipe lang siguro. Pero, Ako, yan, baba ng konti ng height. Magdadagdag ako ng yung side bag na leather. Side bag na leather. Oo, yun pala. So kung makikita nyo sa amin ni Chong, old school kami. Ang namin is yung mga plastic bags. Hindi kami prepared. Medyo hindi kami prepared in terms of mga gamit namin. Ako nga naka-shoes lang ako na ordinary. So siguro next time mag-invest tayo for gamit since mukhang mapapadalas yung mga ganito natin someday. Much better na magkaroon tayo ng mga tamang gamit. Tapos dito sa dalawang bike, biyahe. Wala ka nang babaguhin. Wala. So yes, aesthetic wise, yeah, let's go for the bear. I'll go for the bear. Bear. Syempre. Features, yeah, halos pero yung features nila, pero bear pa din. Usability wise, depende sa panggagamitan, pero overall, bear pa din ako. And then price wise, for the price range ng 450 more or less, yeah, we'll go for the bear. Weather wise, sana pauwi. Hindi na kami ulanin pauwi. Tapos may laban pala ni Pacquiao ngayon. Yeah, pero late natin to. So laban ni Pacquiao, hindi na namin mahabol. Watch out sa mga future episodes namin together with Chong. Yan, siya ang tutuloy. Siya ang tutuloy sa mga project cars natin and project bikes. So yung itutuloy at madadagdagan pa. So watch out niyo yan mga parts. It's a very exciting adventure. Thank you so much, Chong, for joining me sa jet adventure na to. Mas nakilala namin. At actually, matagal na kami magkakilala, pero yung bonding, I think that will be epic, lalo yung tumawid kami sa tulay. Watch out for the future episodes, future contents namin, projects, adventures, at rides, at kung ano-ano pa. So after this, pauwi na kami. Pabalik na kami ng Batangas, or pabalik na kami ng Norte. This will be our last stop sa ride na ito. If you like this video, please give it a thumbs up, and please do not forget to subscribe to the channel para updated ka sa mga videos at mga adventures natin. That's it for today mga pards. Sana nagustuhan nyo ang video natin today. Lagi natin tatandaan, hilig man sa kotse o sa motor, bakit ka pa pipili? Hard work pays off. Pwede both. Pwede both. Mga okay. Ha? Kaya niya sunod. Dami oh. Buntis pa nga yung isa oh. Ayun sa taas ng puno. Ayun oh, dami oh. Oh, nasan ko sa'yo na yan. Ang dami yan. Sabi yung unggoy yan. Galing. Very good. Saan ka sa tao? Nanakaw ng mga pagkain yung sunod. Santo Tomas! Mukhang dito pa tayo uulanin. Washing time!